Tingnan mo sabi ng Bible, enjoy life with your wife, whom you love. Di ba? Alam nyo, nakakalungkot man sabihin, marami mag-asawa, hindi na masaya sa isa't isa eh. Di ba? Parang nagtitiisan na lang eh. Na dapat naintindihan natin, pag sinisip nyo, bakit nga ba? Ano ba problema? Bakit ba itong, hindi ko na na-enjoy itong asawa ko? Alam nyo, ngayon habang pinag-iisipan ko ito ng mabuti, ang regalo ng Diyos, may packaging yan. Sa unang taon, ang ganda ng packaging. Pagtakip mo ng gift wrap, minsan yung kahon, pangit na, tama ba? Ay, bulok na yung kahon. So, ayoko na yan. Wag, buksan mo pa. Baka ginto yung loob. At bilib ako, dahil galing sa Diyos yan, ginto yan. Tama? Ngayon, minsan, parang nakikita lang natin, bulok yung kahon. Ang daming kabulukan. Masyadong maingay. Masyadong nager. Bulok yung kahon. Di, buksan mo. May ginto yan. Kailangan, it takes a lot of effort to bring that out. The gold inside that ugly box. Nagkakatindihan tayo. Kaya sabi ng Lord, enjoy mo. Find reasons. Ano bang, bakit ba binigay ito ng Diyos sa akin? Sabi niya kasi, it's not good for a man to be alone, in that He created a woman to be your helpmate, to be His helpmate. So, ibig sabihin, suitable sa akin to. Hindi naman to aksidente. Tama? Andiyan pa kayo? Tingnan nyo nga asawa nyo sandali kung kasama nyo. Katabi nyo ba? O, tingnan nyo. Kung katabi nyo, tingnan nyo. Parang, totoo ba? May regalo si God dito. Ito na, assure mo sa sarili mo, may regalo dyan, may regalo dyan, may regalo dyan. So, ilagay mo sa utak mo, regalo to. Ibig sabihin, maganda to. Kung hindi ko man nakikita sa kasalukuyan, may mali sa akin. Oh, okay ba yan? May mali sa akin. Kapag hindi ko nakita yung kagandahan ng asawa ko, may mali sa iyo. Kailangan meron. Kasi ang Diyos na nakakita at naglikha sa asawa mo ay matalino at banal at holy at perfect. Ibig sabihin, hindi siya nagkakamali. Maganda yang niregalo sa iyo. It is for your good. Amen?